Magandang tanghali po mga minamahal kong kapatid. Sa ngalan po ni Monsignor Rolly at ng buong Manila Cathedral Community, nais po naming tanggapin at batiin ng isang mainit na pagtanggap kayo pong mga peregrino ngayong ating open house, ngayong araw ng kalayaan at sa patuloy nating pagdiriwang ng ating taon ng Hubileo. Maligayang pagdating po sa Manila Cathedral. Palakpakan po natin ang bawat isa. Mga minamahal na kapatid, niloob po marahil ng Diyos na ipagdiwang po natin ang araw ng ating kasarinlan o araw ng kalayaan sa araw kung saan ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo bilang walang hanggan at dakilang pari. Kalayaan at sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang pagkapari ng ating Panginoon. Marahil magandang ipagdiwang din natin ang ating sariling pagkapari na ating tinanggap nung tayo'y bininyagan. Dahil napakagandang laman o napakagandang sa loobin ng pagkapari ni Jesus ang grasya ng kalayaan. At gayon din sa ating pagkapari, napakagandang loobin o diwa ng ating kaparian o ng ating pagkapari ang biyaya ng kalayaan. Dalawa pong kwento ang inilahad sa atin ngayon sa pagtawag kay Isaías bilang propeta. Sa buong kalayaan ni Isaías, kaniyang tinugon ang tawag ng Diyos na maging lingkod niya at upang siya din ay isugo. Sa kabilang banda atin pong narinig sa ating mabuting balita ang napakagandang panalangin ni Jesus. Tinatawag nga po itong the high priestly prayer of Jesus. At sa buong laya ng kanyang kalooban, isa lamang ang natitiyak kay Jesus. Ang kapakananan ng kanyang mga alagad, ang kabanalan nating lahat, at ang kabutihan nating lahat. Dito mga kapatid, makikita natin na ang kalayaan ay magandang tulay sa tunay na kabutihan at kabanalan. Ginamit ni Isaías, alam ni Jesus ang biyaya ng kalayaan na ito para tumugon sa Diyos at para isipin ang kapakanan ng kanyang mga alagad. At bilang mga Pilipino, hindi lang po tayong mga natitipon, nagsisimba ngayon, kundi sa ating lahat na nagdidiwang ng ating araw ng kalayaan. Nagagamit pa ho ba natin ang kalayaan na ito para maging mabuti at banal ang tao? Kalayaan ninyo na tumugon kayo sa tawag ng Diyos na magsimba. Ikababanal at ikabubuti po ninyo at natin ito. Kalayaan na araw-araw bumabangon tayo para magsikap, para mag-aral, magtrabaho, tumuklas sa buhay na ito. Ayan, nakababanal at nakabubuti iyan. Pero wag ho tayong magbulag-bulagan sa mga taong malaya daw. Pero kita na yung nangyayaring masama. Kita nang merong mali. Pero pinagtatakpan. Merong mga taong malaya daw sila. Baka nga ho nagdiwang pa yan kanina o ngayong araw na ito. Pero anong nakikita natin? Paborituhan tayo dahil malakas ako, sa akin ka. Hindi kita tataksilan dito. Padrino kung padrino. Mali na nga ho eh. Di na ho nga tayo bulag doon sa mga kamaliang iyon. Pero wag ka, kalayaan ang ginamit
para hindi maging mabuti at hindi maging banal. Buong pusong iniunat ni Jesus ang kanyang kamay upang mapabanal, upang maligtas, at upang mapabuti tayo. Tayo pong may kalayaan. Saan po natin ginamit ang biyayang ito para maging banal at maging mabuti ho tayong mga tao? Madaming mga malayang tao na hindi na naging mabuti, hindi na naging banal, hindi naging maayos dahil sa maling paggamit at pagharap ng kalayaan. Sa araw na ito, mga kapatid, dalawang napakamahalagang biyaya ang ibinibigay sa atin: ang kalayaan at ang pagkapari ng Panginoon. Ang kalayaan, ang kanyang buong puso. Sasabihin nga ng pari mamaya, bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Kaya po narito tayo at buhay, banal at mabuti. Biyaya po ng Diyos sa atin, pinagpapasalamat po natin na ang kalayaan sa araw na ito upang gamitin ang kalayaan sa tunay na kabanalan at sa tunay na kabutihan.